Sa chapter na ito ay aalamin natin ang mismo ugnayan nila Kirin at ng Thunder Dragon King na si Election at saksiyan na rin natin ang pagtatapos ng kanilang harapan nila Laxos. Kaya huwag na natin patatagalin pa, let's go! Sa pagpapatuloy nga ng harapan nila Laxos at Kirin ay agad ding umatake itong Yellow Dragon na inihagis niya nga ang kanyang kabaong sa ating bida. Subalit agad naman ding nakaiwas si Laxos at isang sipa rin ang pagiganti ni Laxos kay Kirin. Subalit nadipinsahan din naman ito ng kalaban. Habang nagtataka nga itong si Laxos ay isang kidlat naman na suntok ang inihanda ni Kirin at ayun nga ay tuluyan nga nasuntok si Laxos na dalangan nito ang kidlat ng kalaban. Kaya naman napabagsak na nga rin siya sa higpit ng atake nito. At agad namang inihagis uli ni Kirin itong kabaong at pinalabas niya nga ang mismong kaluluwa nitong Thunder Dragon King na si Election na ikinagulat nga ng ating bida. Masayang utos pa ni Kirin sa kaluluwa na oras ng araw upang kainin nga si Laxos at upang makuha nga nito ang kanyang puso. At ayun nga ay napasigaw na lang na malakas si Laxos dahil nga sa mga kidlat na tumama sa kanya. Pero bago pa man tayo magpapatuloy ay balikan nga muna natin ang 30 taon na nang nakalipas na nakita nga itong batang si Kirin at ang master ng Diabolos na si George na napahanga nga itong bata sa kanyang nakitang dragon na natalo nga ito ni George na ito nga ay walang iba kundi si Election. At gusto nga ni George na ipakain ito kay Kirin para nga magkaroon ito ng kapangyarihan. Subalit parang nababahala naman ang batang si Kirin at wika pa nga niya na hindi niya nga raw kakainin ang puso ni Election. At tugon naman ni George na isisell niya nga raw ito sa ibang lugar at nagbabasakaling baka may gustong gawin nga itong puso ni Election na isang hiyas. Pagkatapos nga nang nakain nga ito ni Kirin ay nababahala naman siya dahil may mga masamang panaginip nga siya. Habang tugon naman uli ni Master George na sumpa nga raw iyon ng mga dragons. Tanong naman ng master niya na kung may nakakalimutan nga ba si Kirin dahil dito. At pag-aliyon niya naman sa batang si Kirin ng mga Dragon Eaters nga sila kaya naman iyon nga ang kanilang ginagawa na kumakain nga sila ng mga dragons. Habang natutulog nga itong si Kirin ay naririnig niya nga muli ang boses ng Election na gusto nga nitong ibalik ang kanyang puso. Kaya naman mas lalong naguguluhan at parang natatakot nga itong si Kirin sa mga sinasabi nitong dragon. Buti na lang din ay dumating nga itong si Rit na ang mismong Ghost Dragon na nakalaban ni Natsu sa mga nakaraang chapters ng Fairy Tail 100 Years Quest. Naiintindihan nga ni Rit ang nararamdaman ni Kirin dahil isa nga siyang multo. At may pinakita nga siya kay Kirin na isang kahon na laman nga nito ay ang mismong kaluluwa ni Election. At dahil parang maliit nga itong lalagyan ay binigyan niya nga ito kay Kirin dahil siya rin naman mismo ang kumain ng katawan nito. At palitan nga raw ito ng mas malaking kulungan dahil hindi rin naman ito kayang maibura ng Ghost Dragon. At wala nga magagawa si Kirin habang buhay kundi maririnig niya nga ang boses ng Election. Sa pagpapatuloy nga ng harapan nila Laxos at Kirin ay sumisigaw nga itong kalaban upang mailabas nga si Election sa mismong kabaong nito at upang kainin nga nito ang ating bida. At habang unti-unti na ang nawawasak itong kabaong ay bigla namang kinuha ni Laxos ang mismong lakrima o ang puso ni Election na nasa pagitan nga ng kanyang dibdib. At marami nga ring mga dugo ang lumalabas. At sa mga oras ng iyon ay nabigla nga itong si Kirin sa kanyang nakita. At wika pa ni Laxos na wala na nga talaga itong halaga sa kanyang katawan. Hindi naman makapaniwala si Kirin dahil dito nga mismo nakakuha si Laxos ng kanyang kapangyarihan. Tugon naman ng ating bida na naiinis na nga siya sa masalita ni Kirin kaya naman kinuha niya na nga lang ito at bigla niya na rin itong binitawan. Tinawag naman ni Kirin si Election upang kainin nga ito. Subalit unti-unti naman kinukuha ni Laxos ang kaluluwa ni Election na mas ikinabigla at ikinabahala pa nga ng kalaban dahil sa pag-aakala niya na wala na nga ang kapangyarihan itong ating bida. Ika naman ni Laxos na naririnig niya nga ang boses ni Election sa kabaong at dagdag pa niya na kung inakala nga raw ba ni Kirin na nagugustuhan nga siya ni Election sa higit 100 taon na ang nakalipas. Ika pa uli ni Laxos na hindi nga raw iniisip ni Election si Kirin kahit kailan dahil lagi nga nitong iniisip ang mismong puso at ang kaluluwa nga nito ay palaging lumalabas upang protektahan nga ang kanyang puso at patayin ang sino mang dumurog sa kanyang katawan. Yun pa man ang halos makuha na nga ni Laxos ang kaluluwa ng Thunder Dragon King ay mas nabigla pa nga si Kirin nang kinain nga ito ng ating bida. At pagkatapos nga nitong nilaman ang kaluluwa ng dragon ay naghanda na nga si Laxos upang umatake. At walang pag-aalinlangan ay agad niya binigyan ng isang Thunder Dragon's King Red Lightning si Kirin na hindi lang naman ito nakadepensa at tinanggap ang matinding suntok at mga pulang kidlat ng ating bida. Sa pagtatapos nga ng kanilang labanan ay tuloy nang nasunog at nawala ng malay ang Yellow Dragon na si Kirin. Ika pa nga ng ating bida na niloko niya nga lamang si Kirin tungkol kay Election at hindi nga raw kaluluwa iyong Thunder Dragon kundi isa lamang iyong magic power na kinain niya nga. At masaya nga itong si Laxos nang matapos niya na nga rin ang sumpa na inilagay sa kanyang ama na ang mismong lakrima. Punta naman tayo sa harapan nila Natsu at Suzuko laban sa Earth Dragon God na si Dogramag. Nang una na nga sumugod ang dalawa nating mga Dragon Slayers ay bigla naman din napalabas si Dogramag ng kanyang mahika.
at tumataas nga itong mga sahig ng labyrinth na naging kanyang depensa. Patuloy din naman na sumugod si Natsu at nagpalabas na rin siya ng kanyang apoy, at nang papalapit na nga siya sa Earth Dragon God ay isang Fire Dragon's Iron Fist na suntok nga ang kanyang binato kay Dogramag. Subalit hindi lang naman nasaktan o napagalaw ni Natsu ang buong mukha ng kalaban, at habang sa kanang kamay naman ng kalaban ay nagtipon nga siya ng mga lupa at bato, at hanggang sa agad niya nga itong binuo sa ating bida na ikinabagsak nga ni Natsu. Nang sumugod na rin si Suzaku ay naghanda na nga siya ng kanyang Konoge style, at isang malaking hiwa nga ng Underworld Purgatory Dance ang kanyang atake kay Dogramag. Subalit nadipinsahan pa rin ito ng kalaban gamit lamang ang kanyang malaking braso. Pagpapaalala pa nga niya sa ating mga bida na baka nakakalimutan ng araw nila na hindi nga nila kayang wasakin ang labyrinth. Habang nag-ipon na nga uli ito ng mga lupa sa taas ay wika pa nga ni Dogramag na ano na nga kaya ang gagawin ng ating mga bida para nga matalo nga siya. At isang Earth Dragon God Zekitora naman ang biglang ipinalabas ng kalaban na isang malaking pagwasak nga ng mga pader sa labyrinth ang naging resulta nito. At ika pa nga niya na hayaan nga raw niya ang pag-iyak na mundo para yumayanig pa nga ito. Sa patuloy ng pagwasak ng kanilang lugar ay patuloy naman ding iniiwasan ni Natsu ang mga lupa na tumama sa kanya, at sabay sugod na rin ito sa kalaban. At nang may isang lupa na nga sana ang tatama sa kanya ay sinuntok niya nga ito at sa kabinato ito patungo kay Dogramag. Subalit wala naman ding itong epekto sa kalaban at nawasak nga ito. Subalit sa mga oras ding iyon ay patuloy rin pala sa pagsugod si Natsu, at isang matining sipa naman sa ulo ang kanyang binigay sa kalaban. Nagamit nga ang kanyang Fire Dragon's talo na hindi rin naman nasaktan itong si Dogramag, at isang matining sundok naman ang pagiganti nito sa ating bida. Sumunod naman ang umatake si Suzaku gamit ang kanyang espada, subalit nahawakan man ito bigla ng kalaban. At saka itinapon nga na malakas si Suzaku patungo kay Natsu. Nang nakatay na nga muli ang ating mga Dragon Slayers ay ika naman ni Natsu na malakas nga talaga itong si Dogramag, habang sumang-ay naman si Suzaku. Bigla naman nagsilita si Celine habang naging isang tao na nga ito matapos nga siyang matalo ni Ignia. At wika pa nga niya kay Happy na wala nga rong tao ang makakatalo sa Earth Dragon God. Dagdag pa niya kahit na nahihirapan na kung wala nga siyang sugat sa kanyang katawan ay siguradong kaya niya nga raw itong labanan. Bigla naman nagulat si Happy nang binanggit ni Celine na may kahinaan nga itong Earth Dragon God na si Dogramag. Pahayag pa niya na itong labyrinth nga ay ang mismong katawan ni Dogramag, at para nga raw mapalawak pa itong labyrinth ay nagkalat nga ito ng mga hiyas na bato na kung saan nakatago nga ang kapangyarihan nito. At ito nga ang mga bato ay ang siyang dahilan na mas lalong lumalaki pa nga itong labyrinth. At ang iba pa nga nitong mga hiyas na bato ay nasa katawan na nga nitong Earth Dragon God. At pagpapatuloy pa ni Celine ng mga parte nga ito ng katawan ni Dogramag na ito nga ang mismong nagbibigay ng lakas. Gayunpaman kailangan nga nilang wasakin ang mga hiyas na bato para mawalan nga ito ng kapangyarihan. Tanong naman ni Happy kung ilan nga ba itong mga hiyas ng kalaban. Tugon naman ni Celine na nasa 72 nga raw lahat ito. Hindi naman makapaniwala si Happy sa sinabi ng Moon Dragon God. Ika pa nga ni Celine na huwag nga raw mag-alala dahil susundan nga nila ang mga magic power nito, na kung saan kaya niya nga ding pumunta sa iba pang mga dimensyon. Nang napalabas nga si Celine ng Aqua Era ay bigla naman nilang nakita ang buong fairy tale na kasama nila sa labyrinth. At ayun nga ay pumasok nga agad sila Celine at Happy sa lugar. Pagtataka nga ng ating mga bida na kung nasaan na nga ba si Natsu at ang iba pa nilang mga kasama, at ano na nga ba ang mga nangyayari. Bigla naman nagtanong si Celine kay Gajel na nakakita nga ba ito ng isang gemstone, at ayun nga ay napaisip naman ang ating bida at bigla niya naman itong kinuha sa kanyang bulsa. At nang kinuha nga ito ni Celine kay Gajel ay ika pa nga niya na dito nga raw nanggagaling ang kapangyarihan ng Earth Dragon God, at bigla niya nga itong winasak ng tuluyan. At ika pa nga niya uli na mayroon pa nga raw 71 na mga gemstone na kailangan nga nilang wasakin, at sabay humingi nga siya ng tulong sa ating mga bida na ikinabigla nga ng mga fairy tale wizards. Nababahala naman na pahayag ni Happy na wala na nga silang oras upang maghayag sa mga pangyayari. Basta naglalaban na nga raw ang Earth Dragon God at si Natsu. Nabigla naman uli sila Windy at Gajel sa pag-aakala nga nila na patay na nga ito. Habang pasa naman ni Gracie Erza sa likod ay bigla nga siya nagsalita at sumang-ayon nga siya na tulungan si Celine upang wasakin ang mga bato ng kalaban. At sa mga oras ding iyon ay bigla naman nagpalabas pa ng mga Aqua Era si Celine at nakita nga nila sila Lucy at Virgo pati na rin si Laxos. Bigla naman napatanong si Laxos tungkol kay Celine. Ngunit ika pa ni Celine na mamaya ng araw siya magpapaliwanag. At tuloy na nga rin siya nagmamakawa sa ating mga bida na humingi nga ito ng tulong at lakas upang matalo nga nila ang Earth Dragon God na si Dogramag. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Patuloy pa rin ang mga nagbabatong labanan sa ilalim ng The Great Labyrinth. At sino kaya itong bagong kalaban na ating matutunghayan? Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 112 to 113, Gold Owl. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila John Paul Paliza, Arvin De Los Reyes, Mac Prince Ejesca, Rachel Vlog, Alma Giganto, Cherish May at AJ Batak. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!